Ika-28 kabanata. At nang kami mga katakas na, nang magkagayoy na pagtalastas namin na ang puloy tinatawag na Melita, at pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro, sapagkat sila'y nagsiga, at tinanggap kaming lahat dahil sa ulan ni Yaon, at dahil sa ginaw. Datapwat pagkapagtipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init, at kumapit sa kanyang kamay. At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, "Walang salang mamamatay tao ang taong ito, na bagamat siya'y nakatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. Gayon may ipinagpag niya ang hayop sa apoy, at siya'y hindi nasaktan. Ngunit kanilang hinihintay na siya'y mamaga, o biglang mabuwal na patay. Datapwat nang maluwat na silang makapaghintay, at makitang walang nangyari sa kanyang anuman, ay nangagbago sila ng akala, at nangagsabing siya'y isang Diyos. At sa mga kalapit ng dakong yaoy, may mga lupain ang pangulo sa pulong yaon, na nagngangalang Publio, na tumanggap sa amin at nagkupkop sa aming 3 araw na may kagandahang loob. At nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at iti, at pinasok siya ni Pablo at nanalangin, at nang maipatong sa kanya ang kanyang mga kamay, ay siya'y pinagaling. At nang magawa na ito, ay nagsiparoon naman ang mga ibang may sakit sa pulo, at pawang pinagaling. Kami na may kanilang pinarangalan ng maraming pagpaparangal, at nang magsilayag kami ay kanilang inilulan sa daong ang mga bagay na kinakailangan namin. At nang makaraan ang 3 buwan, ay nagsilayag kami sa isang daong Alejandria na tumigil ng tagginaw sa pulo, na ang sagisag ay ang magkapatid na kambal. At nang dumaong kami sa Siracusa, ay nagsitigil kami roong 3 araw, at mula dooy nagsiligid kami, at nagsirating sa Regio, at pagkaraan ng 1 araw, ay humihip ang timugan, at nang 2 araw ay nagsirating kami sa Puteoli, na dooy nakasumpong kami ng mga kapatid, at kami pinakiusapang matira sa kanilang 7 araw, at sa gayoy nagsirating kami sa Roma. At buhat dooy pagkabalita ng mga kapatid, ay sinalubong kami sa pamilihan ng Apio, at sa 3 bahay tuluyan, na nang sila'y makita ni Pablo, ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang loob. At nang mga kapasok kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang mamahay na mag-isa, nakasama ng kawal na sa kanya'y nagbabantay. At nangyari, na nang makaraan ng 3 araw ay tinipon niya yaong mga pangulo sa mga Hudyo. At nang sila'y magkatipon na, ay sinabi niya sa kanila, "Ako, mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman laban sa bayan o sa mga kaugalian ng ating mga magulang, ay ibinigay akong bilanggo buhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma, na nang ako'y kanilang masulit na, ay ibig sana nila akong palayain, sapagkat wala sa aking anumang kadahilanang marapat sa kamatayan. Datapwat nang magsalita laban dito ang mga Hudyo, ay napilitan akong maghabol hanggang kay Cesar, hindi dahil sa mayroon akong anumang sukat na maisakdal laban sa aking bansa. Sanhi sa dahilang ito, tinawag ko kayo upang makipagkita at makipag-usap sa akin, sapagkat dahil sa pag-asa ng Israel, ay nagagapos ako ng tanikalang ito. At sinabi nila sa kanya, "Kami hindi nagsitanggap ng mga sulat na galing sa Judea tungkol sa iyo. Ni naparito man ang sinumang kapatid na magbalita o magsalita ng anumang masama tungkol sa iyo. Datapwat ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong iniisip, sapagkat tungkol sa sektang ito'y talastas naming sa lahat ng mga dako ay laban dito ang mga salitaan." At nang mataningan na nila siya ng 1 araw, ay nagsiparoon ang lubhang marami sa kanyang tinutuluyan, at sa kanila'y kanyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ng kaharian ng Diyos, at sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta, buhat sa umaga hanggang sa gabi. At ang mga iba'y nagsipaniwala sa mga bagay na sinabi, at ang mga iba'y hindi nagsipaniwala. At nang sila'y hindi mangagkaisa, ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita, "Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang, na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito, at sabihin mo, sa pakikinig ay inyong mapapakinggan, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at makakarinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mangagbalik loob, at sila'y aking pagalingin.
maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. At nang masabi na niya ang mga salitang ito'y nagsialis ang mga Hudyo, at sila'y nangagtatalong mainam. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan, at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipagsadya, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos, at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. Wala sino mang nagbabawal sa kanya.